The family that eats together, sticks together. Kaya nga ba ang mga Chino, pati na rin tayong mga Pilipino, kailangang kumain ng malagkit na mga kakanin tuwing may espesyal na okasyon para raw ang pagsasama ng mga pamilya lalo pang dumikit. Sino ba naman kasi ang makakatanggi sa tikoy sa anahaw ng Quezon, kapitrol ng Tarlac, at masi at putumaya ng Cebu? Parang damo raw na tumutubok kung saan-saan sa bayan ng Gumaca sa Quezon Province ang mga anahaw. Kaya naman bukod sa ginagawa itong dekorasyon tuwing Pahiyas Festival, ginagamit din nila itong pambalot sa kanilang bersyon ng tikoy. Mas matibay raw kasi ito kumpara sa dahon ng saging. Ang utak ng original tikoy na ibinalot sa talbos ng anahaw ang 72 anyos na ngayong si Aling Nora. Ang kanila raw tikoy, ibang-iba sa tikoy ng mga Chino. Bukod kasi sa hugis nitong tila mais, hindi na rin daw ito kailangan pang iprito. Ayun. Naghanap muna si Aling Nora ng talbos ng anahaw. Para siya malambot, saka maputi. Dahil yung maberdi. Inihanda ang mga sangkap, keso, powdered milk, mantikilya, kondensada, at pinagkuluan ng pandan. Inilagay ang mga ito sa hinugasang malagkit na bigas. Hinalo-halo hanggang kumapit ang mga ito sa bigas. Dinala sa gilingan. Isinalin sa plastik ng yelo at saka ibinalot sa dahon ng anahaw. Kumukulo na. Ang mga binalot na tikoy, sabay-sabay pinakuluan sa malaking kaldero. Pagkatapos ng 5 oras, hinango. Heto na ang tikoy na binalot sa talbos ng anahaw. Kakaiba siya sa lasa ng natikman ko ibang tikoy. Para siyang naglalasang yema, malambot, at saka natutunaw na lang siya sa bibig. Anahaw ang ginamit ko kasi mas matibay siyang gamitin. Dito naman sa Tarlac, meron silang espesyal na palitaw. Pero hindi ito pabilog. Ang tawag nila rito, kapit rolls. At kaya raw ito tinawag na kapit rolls dahil kapag ito'y hinawakan, talaga raw kakapit sa daliri. Hindi ko alam kung ano ni Madam Cory yun. Bumibili siya ron. Nagustuhan niya yun, pati yung kasaba. Tapos natanong namin minsan, kanino ba yan? Binanggit niya, sabi niya, pinabibili ito ni Madam Cory. Sa paghahanda nito, kailangan ng malagkit na bigas, asukal at latik. Giniling ang malagkit. Inilagay sa tray at ipinasok sa oven para i-steam. Para naman sa latik, hinaluan ang nilutong latik ng asukal para mas lumasa. 1.5 oras in-steam ang galapong. Nung luto na, kinuha upang gamiting pangrolyo. Inilatag muna ang malagkit, nilagyan ng latik at saka binilot ng pahaba gamit ang plastic na magsisilbi rin nitong lalagyan. Ang sarap ng kapit rolls, talaga raw kapit na kapit. Simula raw nung inegosyo ito ni na Rogelio at Betty, tila dinikitan na rin daw sila ng swerte. Ang dati lubog daw sa hirap, nakaahon. Mahirap kami. As in, mahirap talaga. Nasubukan namin na kumain ng lugaw lang. Kaming magkakapatid ang tumutulong sa mga magulang namin nung magsimula sila. Taong 1972, nung nagsimula sila sa isang maliit na pwesto sa palengke ng San Roque sa Tarlac. Ngayon, meron na silang 15 branches. Hindi na lang sa Tarlac, kundi pati na sa Bulacan at Pampanga. Malagkit eh. Siguro kaya kumapit ang swerte. Ang bayan naman ng Liloan, ang pambato nilang kakanin, ang hugis bilog na may palamang latik, ang masi. Hango ito sa salitang Cebuano na masi-masima. Ibig sabihin, manguya. Ang masi kasi kilala sa pagiging maganit-ganit pero masarap nguyain.
Ang isa sa mga kilalang nagluluto nito, ang pamilya ni Edna. Ang pagbebenta raw ng masi ang nagtawid sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral. Out of this maliit na negosyo, our parents were able to send us to school and we were able to finish. Kailangan lang ng bigas, malagkit na bigas, harina, mani, asukal na pula at gata. Pinakuluan muna ang tubig at saka inilagay rito ang bigas, malagkit na bigas at harina. Huwag masyadong pakulo. Pag mas makulo yan, masisira ito. Sa loob ng 30 minuto, pinakuluan hanggang lumagkit at saka inihalo ito sa asukal na pula. Ang mani ang magsisilbing palaman sa pinalamig na dough o yung pinaghalong bigas, malagkit na bigas at harina. Ilang sandali pa, luto na ang masi. Masarap, matamis, tapos malalasahan mo talaga yung mani at saka yung sugar. Ang mga taga Cebu naman, may kinalakhan daw na kakanin na tila pilit ginagaya ng ibang mga probinsya, ang puto maya. Isa sa mga kilalang nagluluto at naglalako nito, si Teresa. Hindi katulad ng biko at suman, ang puto maya mas makunat. Gumagawa po nito yung lola ko. Natutunan ko ito sa mga magulang ko. Mga 18 pa po ako. Ang pagluluto raw kasi nito, effort kung effort. Kailangang pagpawisan. Para masigurong sakto ang lagkit ng puto maya, kailangang ibabad muna ang malagkit. Ang mga sangkap, bukod sa malagkit na bigas na puti, gata ng nyog, asukal, luya, dahon ng pandan, at asin. Sa loob ng 3 oras, ibinabad muna sa tubig ang malagkit kasama ang luya at dahon ng pandan. Nagpakulo ng tubig. Kumukulo na yung water tapos ilalagay natin po ito. At saka inilagay ang ibinabad na malagkit. Sunod na ibinuhos ang pangalawang gata na may asukal at asin. Ang sikreto raw sa masarap na puto maya, nasa tamang paghahalo. Ihalo po ito para ang gata. Matapos ang 5 minuto, inihalo ang kakang gata. Nung malagkit na, pwede nang ihain. Kasama ang sikwate o kokwa at manggang hinog. Texture niya malambot, tapos may konting asin, konting tamis, tamang-tama lang. Very good. Isa naman sa mga all-time favorite nating kainin, suman. Ang perfect nitong kapares, ano pa kung di manggang hinog? Pero alam nyo ba na ang suman at mangga, ginawa na rin pala ngayong flavor ng ice cream? Nag-iisip kami nung simula, anong pwede natin gawin na hindi obvious na? Ano bang malapit sa Pilipino? So nung isip namin, try na lang natin, i-blend lang natin yung matagal na namin na ginawang recipe, yung base ng milk. Tapos sabi namin, lagyan natin ng suman, binlend namin, nilagyan namin ng mangga, tapos parang may kulang. Tapos naisip namin, gawa nga tayo ng latik. Pagmamalaki nila rito, all natural ang kanilang ingredients. Pinaghalo ang gelato at suman sa loob ng 15 minuto. Pinatigas sa freezer. Ngayon, ready na yung manggat suman ice cream. Pe-plate na natin yung suman gelato. Nung tumigas, nilagyan ng sariwang hinog na mangga. At para makumpleto ang manggat suman ice cream, nilagyan pa ng latik. Masarap siya. Lasang mangga suman talaga. Masarap po. Pwede palang gawing ice cream yung suman. Sarap na ito. Hindi makukumpleto ang ating mga handaan kung walang mga bila-bilao o kahon-kahon ng ating mga kakanin. Ito raw ang pagkaing sumisimbolo sa pagiging matamis at makapit ng pamilyang Pilipino.
Nakakatuwang malaman na ang ilan pala sa mga ito ang siya ring nag-ahon sa kahirapan sa ilan nating mga kababayan na kakanin ang hanap buhay. Kaya makuha kayo sa kakanin!